Paano ba magka-calibrated? May impeachment. Hindi, alam ni Inday kung anong merong hawak kayo. Kayo ba alam niyo ang mga hawak ni Inday? Wala nga nakakaalam kung anong mga barahan ni Inday ngayon. Nobody knows it except Inday. That's how astute that's how critical the situation is. Nobody knows. It's only her, and maybe very special around her. Alam niyo si Inday, sinabi niya na yan before. Hindi siya papasok sa laban na hindi niya kayang tapusin. Nako, bigatin o itong mga bisita nating vlogger dito sa video na to. Itong si Ma'am Joey at itong si Ma'am Sas Rugando Sasot. Palakpakan ho muna natin kasi iniidolo ho talaga natin yan dalawa na yan. Kumbaga talagang pagka yan nagsalita, talagang pinapakinggan ho natin kung ano yung mga punto de vista niyang si Ma'am Joey at nitong si Ma'am Sas Rugando Sasot. At dito rin ho sa video na to, papakita ko sa inyo kung gaano katinding manggamit yang si Tambaluslos, yang si Martin Romualdez. Ayan o, yung footage yan nakuha na noong panahon ng kampanya. Ganyan ho kawalang hiyaya yan si Martin Tambaluslos Romualdez. Pero bago ang lahat na yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Alam nyo na ho gagawin, no? Isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. Sa mga nagpakulay, sa mga nakalipas nating video, mega love shoutout. Maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Ayun na nga, rekta na ho tayo. Dito ipapakita ko sa inyo kung gaano kakups itong si Martin Tambaluslos Romualdez. Ito ho mga kababayan, may nalalaman kang pahatid-hatid ng Nakita nyo ba kung sino yung nasa damit nitong si Vice President Sara Duterte? Nakita nyo ba? Sino yung ano na yan? Sinong mukha yan? Parang si Senator Jinggoy Estrada yan. Palakpakan. Diba? Kanino mukha yan? Kay Senator Jinggoy Estrada. Naku, yung mga nagsabi na ano pa yung si Jinggoy Estrada pagdating sa impeachment, nakagitna yan. Nagkakamali ho kayo. Ito, panoorin na natin ito. Ayan, si Marcos Jr., bangag na bangag yung larawan na nasa likod dito si BP. May nalalaman po. Ayaw na ni BP. Nung una, gumanyan si BP, tapos tinanggal niya, baka gawing Martin. Ayan. Tingin ko, ramdam na ni dito. Ramdam na ni BP dito. Ramdam na ni BP dito, na traitor yan si Tambaluslos. Ay, teka lang, bakit may ganun? Ulan nga talaga itong si Romualdez, no? Talagang ano ho siya. Eto na! Ang pinakahihintay ng lahat. Ang talagang pinakaabangan ng madlang Pilipino. Eto na ho, si Tambaluslos na ho mismo ang sumasalo para sa inyo ng 20 pesos na bigas. Eto, ano lang to, kumbaga, pasakali Eto, yan o, grabe naman yan. Ibang klase naman yan, grabe. Talagang todo effort yang si Tambaluslos sa kakasalok ng 20 pesos na bigas. Kaya naman, yan ang dahilan kung bakit talagang hindi kayo mamali ng sambayan ng Pilipino. Pag nakikita ko itong si Ma'am Joey at itong si Ma'am Sas, talaga namang ginaganaan tayo. Eto na, rekta na ho tayo dito sa ating pakasahin dito sa video na to. The National... Tanggalin ko lang tong ano na to. Yan. The National Unity Party, NUP, has expressed its support for Speaker Ferdinand Martin Romualdez to remain at the helm of the House of Representatives in the upcoming 20th Congress. Siyempre! Sino pa naman ang gustong matanggal yang si Tambaluslos? Alangan naman yung 19th Congress, naranasan nila yung linamnam ng mga ayuda ni Tamba. Alangan naman itong 20th Congress, hindi nila maranasan. Kayo naman. NUP, basang-basa na namin kayo. Yang mga partido na ganyan, dito natin makikita kung sino-sino talaga ang para sa taong bayan. Mantakin nyo, NUP, gustong manatili itong si Martin Tambaluslos Romualdez dito sa 20th Congress bilang Speaker of the House. Kaliwat ka ng skandalo ang kinasangkutan niyang si Tambaluslos. Sa mga doon sa 19th Congress, meron siya budget, meron siya Quadcom, meron siya BICAM, ang dami hong kabalbalan, meron siya ayuda, meron siya flood control. Ang dami yung kabalbalan na kinasangkutan ng mama na yan noong 19th Congress, tapos sasabihin ng NUP na binabackupan nila. Suportado nila ang pagpapatuloy bilang Speaker of the House nitong si Tambaluslos sa 20th Congress. Yung NUP na yan, wala rin hong kwenta yung
Anak, toko. Ang daming pwedeng maging speaker na kung saan walang bahid ng kung ano mang kabalbalan. 'Di ba? Kunin ho nating mga representative diyan sa house, yung tipong ang lugar nila, halimbawa yung Tacloban, talagang napaganda nila. Yung kanilang mga distrito talagang yung mayabong ang kasaganahan, ika nga. 'Di ba? Hindi kagaya dyan sa Tacloban, dyan sa Leyte, yung distrito ni Tambaloslos, 'di ba? Ano meron diyan? Kawawa ho mga tao dyan. Ilang taon na, ilang dekada ng congressman, ilang dekada na nilang hawak, governor, mayor, yung lugar na yan. Pero wala pa rin nung napapala yung mga kababayan natin dyan sa lugar na yan. Kaya naman, kung ang isang partido o ang mga grupo na sumusuporta sa pagpapatuloy bilang Speaker of the House ni Tambaloslos sa 20th Congress, doon ho natin makikita na nakangangahula at yung mga yan sa susunod na ipamimigay ng mga ayuda. Yan mga kababayan. Wala na hong project, wala nang kung ano-ano pang kalokohan na tulay, daan, wala nang ganun. Rektang ayuda, rektang kurakot. Yan ho ang gusto ng mga politiko ngayong mga panahon na yun. Shout out sa NUP napakawawalang hiya nyo. Anak ng toka, ang daming pwedeng, kung ayaw nyo yung si Mayor, Congressman Pulong Duterte, di wag nyo siya suportahan bilang Speaker of the House. Pumili kayo ng iba na hindi dapat yang si Tambaloslos dahil may bahid na ho yan ng kawalang yaan, ika nga. Ito na, rekta na ho tayo dito kay Ma'am Sas Rugando Sasot at dito kay Ma'am Joey, no? Ay, naku, ba't bigla tayong nawala? Ito, nagbabalik ho tayo mga kababayan. Rekta ho tayo sa huntahan nitong si Ma'am Joey at nitong si Ma'am Sas Rugando Sasot. Ano lang ho ito, hindi na ho tayo iimik dito. Papakinggan lang natin ang ating mga magagandang panahuhing pandangal dito sa video na to. Palakpakan natin Ma'am Joey DB at itong si Ma'am Sas Rugando. Pag-update ng mga nawawalang functionalities. Ewan ko sa inyo, Windows, punyeta kayo. Kung di ko na kailangan ng computing power ng Windows, hindi ako nililipat ng Windows. Anyway, Highway, gusto ko lang batiin ang mga pangit sa mga nanonood at ang mga kagandahan. Ito po ang inyong favorite na ka-moisture. Di ba moist na moist? Anyway, gusto ko lang po i-congratulate ang lahat ng mga tao. You know, this was I think ito na masasabi ko, tayo lang yung malinaw na marami ang Dutertista, pero parang tayong feeling natin tayo ang minority. True! Oo. Alam mo, ganyan yung feeling namin kahit, di ba, kahit yung presidente si Digong, di ba, bakit pa parang kami yung minority? Kami yung nasa pwesto, Kami mas marami, bakit parang feeling namin kahit kami yung minority? Bakit kami kailangan maging inaapi-api ninyo, ganyan? True. Ayun. Yes, at least nasampal ng sabay-sabay ang lahat dahil unang-una, nakita nyo na kung ano ang klase ng propaganda na supporters sa mga 13%. Last year, nung grabe yung bombardment na ganyan, si Daria, nagsabi siya na, parang ang fresh ko naman dito sa camera na ito ngayon. Tapos, Naku, yari tayo dyan, madam. Nakita mo yung post ni Javad. Nagpapanik siya. Uy, i-embrace nyo na ang thing. Ano sabi niya? Sabi niya, i-embrace na daw dapat ng mga BBM supporters at saka yung Pink Tactical Alliance para magapi si Inday Sara. Kasi kapag nakabalik daw si Inday Sara, yari tayong lahat. Ha? Gusto ko lang sabihin sa kanila na ito na yun. True. Yari na talaga kayo. Ito sabi niyo. Ito na yun. If BBM does not step up and Pinks don't embrace a principled and calibrated tactical coalition,
there will almost certainly be another comeback. And yari ang lahat. Sabi na yari ang lahat. Like, mawawalan ka na ng funding? Bakit yari ang lahat? Yari ang, bakit? Wala na bang supply ng droge? Wala na bang kayo supply ng droge? Wala na bang... Natawa ako dun sa natawa ako dun sa Principled and Calibrated Tactical Coalition. Ano yun? Calibrated Tactical Coalition. Dito iba sila, ano to, na if BBM does not step up from what? Bex. Ano yung principle about what? Yari lahat. Yari lahat. Dahil ang dami kumana ako limbat ng mga kakosa ninyo. Ngayon, yari talaga lahat dahil sinabi ko na yan. 2023 pa lang, nasa Pilipinas ako. Noong May. Okay, May. Winarningan ko na kayong lahat. Ayaw nyo makinig sa akin. Sinabi ko na sa inyo, sa lahat ng bagay na iaako sa inyo kay Inday Sara, ang hindi nyo pwedeng ibato sa kanya ay yung magnanakaw. Yung sasabihin niya siya ng magnanakaw. Dahil hindi gagawain yan. Matagal niyang pinag-ingatan niya. Yan ang sobrang ayaw niya. Dahil bakla, pag inakasuhan mo siya ng ganyan, magtago ka na dahil yan na ang kanyang, meron tayong mga bagay sa buhay natin. May mga bottom line tayo. May mga bagay sa buhay natin na ito yung wag mo to sa akin dahil pag inakusa mo sa akin to, yari ka dahil bababuyin kita. Alam mo rin ganyan. May mga ganyan tayo, aminin na may mga ganyan tayong bagay sa mundo. Yeah, sinabi. Naalala ko nung nasa Pilipinas pa ako, nakausap ko si PRD, yun sabi ni PRD, yan ang wag niyong ako sa kay. Sinabi talaga ni PRRD din. Sabi niya sa amin. Wala na naman si PRD, sorry PRD, sabihin ko na. Sabi niya, mas malala pa sa akin yan. Sabi niya, na mga magre-regalo, bibigyan mo si Inday ng regalo, kamo yung paninda. Ayan. Susulat pa yan. Mag-code ng patas-patas. Tapos ibabalik sa'yo, matatanggap mo yung sulat. Diba? Nakakita na kayo ng contractor na lumabas? Wala kayong makita niya. Lahat pwede niya, i-akusin niyo na lahat kay Inday. Huwag niyo siyang akakusahan ng nangungulimbat ng kwarta. Uy, bakla, wala talaga yan. Wala. Mas hindi yaan ang, alam mo yun, sa lahat ng bagay na ako sa kay Inday, yaan ang hindi. Oo. Hindi yan kapanipaniwala. Alam mo yun? Siguro pwede niya siya akusahan na. That's why they have to settle with the Mary Grace Piatos. Yung mas wala silang mahanap. Wala silang mahanap. Wala kayong mahanap. Hanggang ay wala. Kita mo, kaya nga ako, kung kampante ako niyan, yung lumabas yung confidential fund, sabi ko, Diyos ko na, ano yung akachipan yung eksena? Kaya nga hindi mo talaga yan. Malinis yan si Inday. Alam mo yun, hindi pwede mo siyang akusahan na mainit ang ulo, bungangera, ganyan. Go! Ako talaga, go yan. Akusahan niyo siya ng ganyan. Wala akong pakialam. Pero yung akusahan niya si Inday, na si Inday ay nangungulimbat ng ganyan. Girl! Tapos, araw-arawin mo siya, nang gaganyan-ganyan mo siya, nang wala ka ng... Kaya yan si Inday, kung may isang bagay yan,
na talagang pwede siyang makipagtagihan. Alam mo yung harapan na pwede niyang, pwede niyang warakin, pwede niya kanyang balatan sa pamamagitan ng kanyang kamay. Yan ang issue na yan. Dahil ayaw ni Grabe. Inday. Kahit sa mga ginagawa ng mga tao. Wala ka talagang maano yan. Yung sabihan mo siya na gumalaw ng pera ng taong bayan or whatever. No. Panangung ka. Yan ang hindi talagang, that's something na pwede mo siyang sabihin na, si Inday, tsaka ng mga choices sa politics, bakit naman ganito, bakit ko nitong in-endorse niya. Okay lang yun, okay lang sa kanya. Oo, pwede pa yan pwede pa yan. Pero, di ba? Politician. Alam mo, because Inday is a politician, but, kaya itong si Japan, bakit kayo natatakot? Ano kinakatakot ninyo? What exactly are you scared of? True. Una, Yari ang lahat. Bakit yari ang lahat? ay, funny, bigla ba kayo masama? Hindi ba? Yeah. Well, ba't nangyari itong kampo ni BBM dahil gago kayo, Kasi tingin ko, eto lang churi lang. Because of the election results. Sinabi ko na to, di ba, sa inyo last year. Abangan nyo ng mga jury magkakaroon ng shifting of alliances. May shifting, girl! Random na. Alam buhay? Sige, go. Sorry. Alam niyo ang buhay, no? Party kasi ito ng dissertation ko, no? Buhay, time is a rhythm. There is a rhythm to time. Okay? At least yun dahil magkakaroon tayo ng grade recitation. Problems mo. So, Joey is spell rhythm. Rhythm. Spelling bee tayo dyan, Walang spelling. Okay. So, there is a rhythm to time. Kaya nga dapat kayo, you should do a lot of meditation para maramdaman ninyo ang rhythm ng buhay ninyo. Alam niyo, kasi maramdaman niyo talaga, ay putang ina itong buhay ko, papunta ito ng pa-downturn. So para maramdaman niyo, hindi kayo maka-caught off guard, di ba? Hindi maka-caught off guard. So ngayon, itong nangyayari sa kanila, di ba pinag-usapan na natin ito, Joey? Sabi na, ang pagkasunduan natin ito, ang aga-aga ninyo libakin sa Inday, unang-una, ikalawa, mali yung tinapyasan nyo siya ng budget. Kasi kung gusto nyo sirain ang isang tao, bigyan nyo siya ng maraming pera because the more na malaki ang hawak mong budget, the more chances of committing a mistake. Magkakamali siya. Di ba, sabi ko nga, noon, di ba, kinakampanya ko pa na, ikaw nga, ayaw mo na. Hindi, bigyan nyo ng confidential funds. Hindi, ako, di ba, sabi ko. Oo, ayaw mo. Huwag tanggihan ko na yung confidential fund. Kaya, 2022. At ano pa? Yung book. Madami yung audio mo, Sas. Nag-atawag dito nag-static. Ayusin muna natin. Ayan, okay na. Okay. So, ayun na nga. Di ba sinabi ko, ngayon, buti naman may mga nakinig, no, na tigilan nyo yung confidential fund, tigilan nyo yung ganyan. Nakita nyo, di ba? Anong issue ang binato sa kanya? Confidential fund. Bakit? Wala kasi silang makitang corruption ni Inday. Ang confidential fund, madali kang akusahan dyan ng corruption because hindi mo po pwedeng ilabas yung audit ng confidential fund. It's meant to be confidential. Diba? Nakita nyo na kung paano kayo ginago. Pero, 3 years pa, unti-unting mamumulat ang mga tao, magkakaroon niya ng shifting alliances. At feeling ko, marami na maglalakas ng loob, mag-step forward para chumika. At ang hinihintay ko talaga, ang sagupaang Amy Marcos at Lisa Martin. Oo! Same!
Diba? Alam mo talaga, Yung part, oo. alam mo talaga, feeling ko talaga gumagawa sila ng paraan para matanggal si Amy. Kasi di ba, 12, di ba? Na parang sinihintay pa talaga nila matapos yung na ayaw po mag-concede ng number 13. Na feeling ko Oo. parang meron pa silang plano na i-switch at switch. Pero nakita ko na, ay malayo na to, nung 70%. Nung 75, Oo. bakla pag 75%, nasa number 12 ka na, wala na yan. Oo. 75%? Bakla, ilan na lang yung 30%, wala na yan. Statistically improbable na Ano yun. parang ilang percent na, 90+% na ayaw pa rin mag-concede. Naglabas na rin ng national canvas yung COMELEC. Ay, Wichikas, ayaw pa rin ni Tito Mo Ben na mag-concede. Alam mo gagawin nila yan, iti-challenge pa nila yan sa COMELEC. Mm. Kasi feeling ko, ang gagawin nila yan, gagawin nilang parang, bibigyan nila ng sakit ng ulo si Amy Marcos. Mm-mm. Di ba? Ganyan ang gagawin nila yan. Sasampahan ng electoral protest. Electoral protest na, dinaya mo ako, ganyan. Di ba? Ubusan ng pera, ganyan lang naman yan, ganyan. Anyway, Nangaragin nila ng bonggang-bongga. nangaragin nila si Amy. Pero, ayun na nga, feeling ko talaga, nung nakita ko lang si Amy na nag-12, naku, patay ka, Liz at Martin. Hindi ka titigilan ni Amy. Kasi si Amy, may 6 years. May 6 years as senator. Kayo 3 years na lang. Mm-mm. So, parang last term na ata ni Martin Romualdez. Hindi pa, meron pa. Last term niya na to. Yes. So, 3 years. So, after 3 years, hunting season ka na, Bex. Correct. Mm-mm. Hunting season na. Kaya yung sabi ni Javad, malaking posibilidad na magkaroon ng 30 comeback and yari na ang lahat. Well, yari talaga kayo. Ginagawa niyo si Inday Di ba sinabi na nga ni Inday sa inyo, hinayaan niyo na lang sana akong magtrabaho. Yung. Correct. Mm. Yun na lang yung pakiusap. Ganyan Bahala naman na kayo dyan. Bahala na kayo sa ginagawa ninyo. Basta hayaan na lang siya magtrabaho. Pero, anong ginawa ninyo? Pinagtulungan niyo yung Ali. Binaboy niyo ng bonggang-bongga ng ang issue nyo pa. Nagneno ko yung mga Mary Grace Piatos. Hindi kititigilan ni Inday. Sinasabi ko lang sa inyo. Hindi kititigilan ni Inday dahil you crossed Inday's red line. Yung. Hindi pa naman mapagpatawad si Inday. Hindi pa naman siya mapagpatawad. Actually, nakakatakot talaga si Inday. Sinabi niya yan Di ba nung... Kahit si TP naman kung meron siyang kinatatakot ang isang politiko, walang iba kung hindi si Mayor Inday. Sa kanya siya natatakot na magalit. Kahit si TP, sinabi niya yon sa isa sa kanyang mga vlog. Isang politiko lamang ang kinatatakutan niya, si Thinking Pinoy. Yan si Vice President Sara Duterte. Nung nag-apologize siya dun sa KOJC, nagpunta siya sa KOJC compound. Immediately after nung siege, nagpunta si Inday doon. Sabi niya, alam ko sinasabi niyo na dapat mahalin ang kaaway at magpatawad. Sabi ko sa Inday, kasi wala pa ako dun sa na yon. Wala pa ako dun sa space na yon na magpatawad ng kaaway. Sabi niya ganon. So, in a sense, naiintindihan ko si Javad na yari kayo kasi talagang lahat ng kagaguhan nyo, feeling ko talagang paano ba magka-calibrated? May impeachment. Hindi. Alam ni Inday kung anong merong hawak kayo. Kayo ba alam niyo ang mga hawak ni Inday? Wala nga nakakaalam kung anong mga barahan ni Inday ngayon. Nobody knows it except Inday. That's how astute that's how critical the situation is. Nobody knows. It's only her and maybe very special around her. Alam niyo si Inday, sinabi niya na yan before. Hindi siya papasok sa laban na hindi niya kayang tapusin. And when she says she's ready, she is ready. Ready. Di ba, naalala niyo nung tatakbo siya, di ba? Pag sinabi niya hindi pa siya decided. Sinabi ko na sa iyo, Jamie na niya si Inday, di ba? Pag sinabi ni Inday na hindi pa siya decided, hindi na mapakikot. Hindi na talaga siya decided. Hindi na siya decided. Hindi siya kapakipot. Huwag mo siyang bilitin. Pag sinabi niya hindi siya decided, hindi siya decided. Wala kayong magagawa.
Mm. True. Eh, nung nag-decide si Inday na ano, 'di ba nung nag-decide na, "Sige, go na ako." Hala, go talaga siya. Talagang todo ano talaga siya, todo todo support talaga siya in everything. Which the BBM admin squandered and wasted. Yung pag ano 'no, join in ni Inday. Ayun. And for quite some time, yung rating ni BBM at saka yung rating ni Inday ay laging combined, laging magkasama. Until yun nga no, na totally earlier this year, nitong March, talaga nag-split na talaga yung ano nila. Kumagat na talaga sa tao na magkaiba sila, nag-split na talaga yung kanilang mga ratings. Alam ninyo, mahirap yung mga usapin na ito na nga, ano, sabi ko na nga ba, si Amy talaga the most politically brilliant in their family. Mm-mm. Which is really true, no? Mm-mm. Huwag na tayo magbulahan kahit anti-Amy ka. You have to accept the strengths of people. No? You have to accept the strengths of people and respect. Respect your enemy. That's the number one thing about respect, not in the sense na kailangan mo siyang i-worship, but understand that your enemy. Acknowledge, di ba? The strengths and weaknesses of ano. You have to acknowledge the strengths of your enemy because you are not fighting an enemy based on their weakness. You are fighting them based on their strength. Gets niyo na. Bilang payo ko sa mga estudyante ko na gusto niyo i-critique yung paper, find the best argument. Yun ang i-critique ninyo. Bakit hanapin niyo yung weakest argument? Baka naman kayo. Hanapin niyo yung strongest argument at yun ang i-debunk ninyo. Ibig sabihin, dun ka talaga, pag na-debunk mo yung strongest argument, pag yun ang ina-atake mo, you absorb the strength of your enemy. Ganun yun, mga Bex. Makinig kayo kay Ate Sas. If you attack the weakness of your enemy, you absorb the weakness of your enemy. Okay? Nagagats yun na, ganun yun. You acquire the shape of your enemy. So, pag inaatake mo yung weakest ng enemy, you acquire the shape of the weakness of your enemy. So, ngayon, ang eksena sa buhay natin ngayon, nagkaalaman na tuloy. Propaganda lang lahat ang mga pinagsasabi ninyo. Bakla, Bongo, 27 million. Nako. That's the highest in Philippine history. For a senator? Yes, highest vote. Yes, highest vote received by a senator. By a senator? Oh. Okay. Ano ba? Hindi si Robin Padilla yata nasa parang ano? Hindi ba? Si Robin ay nasa 20. Pataas siya, but it's not as high. Nasa 20 or 23. 24. 26. Si Robin ay nasa 26. So, si Bongo ngayon nasa 27. So, malamang, yung bumoto kay Bongo, yung mga hindi bumoto kay Bongo, ito yung mga BBM loyalist and kakampings. So, kung i-gauge ninyo, ayan na, Bex, ang 2028. Stones throw away na lang ang 2028, ano? Bakla, yan na ang record yan ang voting record ng 2028. Yung sinasabi ni Javad na kailangan nyo pong mag-tactical alliance. Bakla, ito na yung tactical alliance niyo, itong nangyari ng 20... Nag-tactical alliance na kayo, dami etchos. Ha? Wala pa pala itong tactical alliance. Ano ito? Kunwari pa kayong nag-iisip ng tactical alliance nag-tactical alliance na. I mean, I do not believe that Bam and Kiko did not receive push
dito sa ano na to. They Dito sa did. election na to. They did. At yung kay They did. Bampa, Mm-mm. at yung kay Bampa, meron pa yung INC. Kung walang INC yan, syempre, pag senator naman kasi pwede kang multiple eh. Pag Oo. president na, alam naman mag-recommenda ang INC ng dalawang presidente. Presidente. Mm. So, ngayon, i-minus nyo pa yung INC dyan. Hindi ba? Ngayon, sabihin natin na 4 million ang INC, 27 minus 4 million is what? 27 minus 4, 23. Yaan na ang without INC ni Bongo, 23 million. Si Bam, 20 million minus 4. Minus 4. 4. Eh di yung botante ni Lenny, o di ba ano ba rin kami? Oo. May BBM voters na rin yan, yung kay Bam. Tingnan nyo ako na wala. Meron yan. Yan na yan, Bex. Ang mga bumoto kay Bam, ang intersection lang niyan, yung INC. Bam and Bongo, INC lang ang intersection yan. Malamang yan. Siguro ilan lang dyan yung, siguro mga 100,000 lang dyan siguro yung Bongo and Bam. No? 200,000, 500,000. Pero i-menos yung mga intersection na yan. Lamang pa rin si Bongo by at least 5 million. Because this is the same vote difference of Duterte from Marojas. Oo. Duterte from Marojas. Rojas, correct. Oo. So we are back to 2016 dynamics. Oo. So ngayon, yung ginagawa ni Javad na mag-usap ang Pink at BBM, yan ang sinabi ni Marojas kay Grace. Grace, usap tayo. na hindi pumayag hindi pumayag si Grace. Kasi, ano yung sabihin na usap tayo? Ano yun yung boto ko ilipat sa'yo? Paano ibig sabihin nun? Hindi ba? So ngayon, ang eksena ng buhay, ganito. Tanggalin niya si Inday. Bongo can run for president and win. Correct. Ang daming pieces ng Ang daming choices. Actually, Bato de la Rosa, kanina na ba chance? Bakla inalang mo kay Bato de la Rosa, 400,000. And ngayon, itong pagtakbo ni Kibuloy, nakita tuloy yung strength ng KOJC. Feeling ko talaga, ay nako, Pastor Kibuloy, I don't care if you don't not gonna like what I'm gonna say right now, but I'm going to say it anyway because it's me. Siguro tumamo ka lang talaga para pakita lang talaga kung ilan ang talagang hatak ng KOJC, para magkaalaman. Kasi aminin nyo sa hindi, Kibuloy is an acquired taste. Ang talagang boto talaga ay Kibuloy na talagang sure ka dyan, KOJC. So, ilan na nakuha niyang boto? Ano yung final tally? Pakita nga ng final tally. Ilan na nakuha? Hindi, may final eh. Merong final from Comelec. Kaya merong final. Ano tawag dito? Chinek ko to kanina eh. Wait, i-flash ko dito. Ito. Ito yung sa mismo ha. National Marami mo Congress. na si Kibuloy, Kibuloy. Ito. Q. 5,719,041. So, more or less niyan, ang voting block ng KOJC is between 3 million to 3.5 million. 3 million to 3.5 million. Bakla can you ignore a voting block of 3 million to 3.5 million? You cannot. Kaya nga nung nakita ko yung boto ni Kibuloy, ay, ang wise nito, no? Tumakbo ka, hindi para manalo, pero para alam mo yung at afford niya. Afford niya. Baka si Kibuloy ay si Kibuloy ay walang kampanya, nakakulong. Correct. Hindi siya nakapay. Pero may mga posters si Kibuloy. Marami siyang posters, marami siyang nagka-campaign yung mga may mga vloggers na nagka-campaign for him. Actually si Kibuloy yung merong pinaka-organized na rally eh. Pero si Kibuloy ay acquired taste. Boto mo lang talaga si Kibuloy dahil gusto mo si Kibuloy. Hindi yung
Alam mo yon, kaya ito kay Pastor, pinakita dito talaga ang voting block ng KOJC, which is maybe ang ano dyan KOJC is between 3 million to 3.5 million. Huwag na kayo umirit KOJC. Mas malaki ang iglesia sa inyo. Pero, hello, 3 million to 3.5 million is It's huge. it's huge, no? It can change the game for senatorial race. It can change the game for number 8 to 12. Exactly. 3 million, di ba? 3 million to 3.5 million. Yan ang KOJC hatak. Okay? Yan ang KOJC hatak. Ibig sabihin, yan talaga yung, baka wala kaming pakialam sa inyo, kung iboto nyo kami, meron kaming 3.5 million. Ganon. Ganon yung sena. So ngayon, ayun ang eksena ng buhay. At saka yung ano na yan, it is not as if politicians do not know. They know that. Kaya nga, di ba, ang daming nagmamano kay Kibuloy before mag-election di ba? So ayun na nga. Yan. Ayun na nga eksena ng buhay. So, ang political calculus, kaya nga di ba sabi ko sa inyo, sabi ko lang sa kanila, if something involves numbers, check the math first before you open your mouth. Dahil hindi ka po pwede mag-descriptive kagad na wala kang man lang quantitative analysis. Mag-quantitative analysis ka muna bakla pag may numbers involved. Hindi ito literary studies. Hindi ito literary studies or philo na pwede mong i-cannot. If something involves numbers, do the math first. Okay? Math muna. Bago ang interpretative dance. Yung makinukuha ang political analyst, Joey. Bakit interpretative dance kagad kayo? Wala man lang kayo quantitative analysis muna. Parang yung conviction, yung sa impeachment ni Inday, ano yung sabi? Slightly higher na ma-acquit siya. Paano slightly higher? The impeachment is practically dead. Bilangin niyo muna, you need 16 to vote yes. At least 16. May 16 ba? Bakit wala yung 16? There's no clear 16. In fact, even yung mga alyansa senators, like for example, Tito Soto and Ping Lacson, can you parang say that they are going to vote absolutely yes? Well, you just have to say na yes. May space pa for may space pa yan to swing di ba? Well, ako ang talaga ibibilang ko sila sa yes. I will be surprised if they will not vote yes. Yun na lang. No? So, we have to be conservative. So, conservative correct. Mas gusto ko na yung approach na maging conservative, yung medyo alanganin ka na mag-yes yan. Yes mo na. Para kung sakaling mag-no yan, okay lang. Hindi nag-no siya, salamat. Pero bilangin na natin yung mga sigurado at yung medyo alanganin tayo. Ilagay na natin dun sa yes. Tama mo siya sa yes. Isasama ko rin si Bam sa yes. Ganon. Kailangan, when you estimate, you do the conservative estimation. Hindi ka pa pwedeng mag-liberal estimation because pag nag-liberal estimation ka, there is more chances that your heart will be broken. So ngayon, wala nga 16. Walang 16 senator ang boboto ng yes. So, the impeachment is actually dead. Ngayon, actually, tapos ilan ng re-electionist ng 2028? Bakla, 6 or 7. Nakita lang ng mga tao ngayon na Mindanao is the only true, solid entire geographical region. Kung re-electionist ka, talagang i-consider mo kung i-impeach mo si VP Sara. Yun, base sa nagdaang eleksyon, mag-iisip ka talaga, pakakaisipan mo kung i-impeach mo si VP. So, and you're going to lose it. Kapag ka kunwari nag-yes ka, you are going to lose it. You're going to lose it. So, will you gamble? Impeachment trial is not this is not a proper legal exercise. This is a political correct. spectacle. It's a political spectacle. Kaya nga, the more na tumagal itong impeachment trial, the better for Inday. Because, bala kayo, di ako lang chika.
Ako Wala naman pa sa chika ng, ng buong Pilipinas ng ilang buwan. Hindi lang chika, free media. Mm. Mm. Free media coverage. Mm. True. Ayan. So, ano to? Teka lang. That's how it should be done. A lot of DDS are choosing to look at the situation too positively. Naivety is next to stupidity. Sabi ni Kael. Ayan. Sabi ni Chris, kaya siguro sinabi ni BBM na ayaw niya ng impeachment. Well, sinasabi ni BBM na ayaw niya ng impeachment. That's his usual self na sinungaling. Ganon. Nagkita nga si Leila de Lima tsaka si Claire Castro sa Baguio. Nag-meet sila doon. Ay, ba't sila mag-meet? Tapos kaka-declare na prosecutor si Leila de Lima. 'Di ba? So, I'm pretty sure, yan, the House of Representatives had been training trolls. Okay? Yung mga I care, we care people nila, tinitrain na nila to starting nung March pa of 2025. At ang first assignment nila sa social media is to react on the impeachment trial of Inday. Kaya nga yung sinasabi ko pagdating ng impeachment trial ni Inday, wala dapat excuses, lahat tayo dapat maingay. Kasi ang kalaban natin, yung mga pinagtatatrain niya ni Martin Romualdez. Kaya dapat handang-handa ho tayo. Yan na nga dito na natapos ng ating reaction video. Maraming salamat to sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayong lahat. Mahalin natin ng Pilipinas.